Kaaway ng kidneys mo ang mga klase ng powder na ito na madalas mong tinitimpla. Hello mga lodi, mga mamsi, mga daddy, guys. Tara na, sundan nyo ang aking video upang may malalaman o may makukuha kayong aral tungkol sa video na ito. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living or health tips. Ay hatid ngayon ay ihahatid ko sa inyo ang mga bagay-bagay na maaring hindi pwede sa ating kidneys dahil nakakasira ito sa ating kidneys. Yung madalas nating iniinom, yung madalas nating binibili sa tindahan at iniinom natin na tinitimpla natin sa tubig. So tara, wag na tayong magpatumpik-tumpik guys. Tara, let's go. Panoorin nyo hanggang dulo dahil sure na sure ako na meron kayong matutunan na aral tungkol sa videong ito. Narito, kaaway ng kidneys mo ang mga klase ng powder na ito na madalas mong tinitimpla. Una, powdered juice, orange, grapes, and iced tea. So guys, di ba may mga anak tayo na paborito nila ito at meron din mga tao na paborito nila ito. Yung ganitong mga timplahin na mga powdered juice. Tulad na lang iced tea, nestea, orange, grapes, or pineapple, di ba? Iba't iba ang flavor ng juice ngayon. May orange, may tang, nestea, ganun. So guys, kung maaari, limitahan natin ang pag-inom ng tulad ng mga ganyan kasi nakakasira sa ating kidneys. Hindi lang siya nagkakaroon ng UTI, kundi nakaka-diferensya din sa ating kidneys. Nahihirapan mag-filter ang ating kidneys. Mataas na asukal at artificial flavor, Guys, kasi itong mga ganitong timplahin na powder juice, orange grapes at iced tea at nice tea, mga artificial lamang po ito sila, hindi po sila pure. Halimbawa kung grapes ang flavor, so gumagawa lang yan sila ng powder na kasing kulay ng grapes at kukuha lang sila ng flavor na may amoy na kasing amoy din ng grapes. Pero yan lamang ay mga artificial flavor lamang yan, no? So hindi yan maganda. Bakit delikado? Kapag mataas ang sugar, tumataas ang blood sugar, no? Nasisira ang maliliit na ugat sa kidneys or filter ng dugo. Kapag madalas tayo umiinom nito ng mga powdered juice, ay nakakasira sa ating kidneys, lalo na yung maliliit na ugat sa ating mga kidneys, nagfi-filter ng dugo. So, kung maaari, iwasan natin, pwedeng uminom, pero siguro, may papayo ko lang sa inyo is once a month, no? Tips, limitahan sa paminsan-minsan lang, okay? Di ba tama na yung sinasabi ko, dapat siguro sa isang buwan, isang beses lang o dalawa, no? So, wag na yung halos linggo-linggo, wag na po. Limitahan sa paminsan-minsan lang, mas okay ang tubig. So, mas mabuti pa rin ang tubig kasi yung tubig, fina-flush niya ang dumi doon sa ating sa loob ng ating mga katawan at dinadagdagan pa niya dito ang ating pagka-blooming ng ating katawan at hindi sumasakit ang ating ulo at hindi tayo ma-dehydration kapag lagi tayong umiinom ng tubig at makakaiwas tayo ng sakit. So, number 2, 3-in-1 coffee, instant coffee mix. Doon sa mga mahilig sa 3-in-1 coffee and instant coffee mix, naku po. Simula noon, nung nalaman ko talaga, na-discover ko talaga, hindi na kami bumibili ng 3-in-1. So, ang tinitimpla na lang namin ngayon is yung black coffee. No? Pure talaga na coffee, yung black coffee. Umiinom naman ako ng matabang, pero dapat may kaunting, yung mananamulat. Yung asawa ko talaga ayaw ng may sugar, no? So,
Yung 3-in-1 coffee at instant coffee na may asukal, plus creamer, plus additives. Yan. Yan ay nakakasira sa ating kidneys. So please, bawas-bawasan natin at iwas-iwasan natin. Pwede tayong uminom, pero dapat paminsanan lamang. Bakit? Narito. Bakit nga ba? Mataas sa sugar, rest sa diabetes. May phosphates, dagdag load sa kidneys. O, di ba? Alam mo alam niyo ba yung 3-in-1 coffee? Naipahalo-halo, sabihin natin, yung sugar niyan is halos 80%. 85% to 90% ang sugar niyan. So, yung coffee at saka yung creamer is nasa 15% o 5%. Sabi nga nila, ano daw talaga, mas mataas daw ang sugar sa 3-in-1. Kasi mapansin nyo pag nagtitimpla kayo, matamis, diba? Tapos iba yung amoy. Lalo na pag umihi kayo. Pansinin nyo, pag uminom kayo ng 3-in-1 coffee, kapag umihi kayo, napapansin nyo, amuyin nyo yung singaw ng ihi nyo. Naaamoy nyo yung amoy ng coffee na iinom nyo. Totoo yan, dahil naranasan ko yan. So, pero wag iwas-iwasan po natin yan, mga Lodi, kasi yan ay nakakasira din sa pag-filter ng ating kidneys, no? Dagdag load sa ating kidneys daw. Ganito, may tips tayo. Palitan ng black coffee, walang asukal. So, pwede kayo mag-sugar, pero sa isang kutsarita, dapat kalahati lang, ano? Ang 3-in-1 ay palitan nyo ng black coffee. Hindi yan nakakasira sa ating kidneys at walang sugar, no? Number 3, powdered milk, lalo na matamis. Tulad ng Bear Brand, matamis naman yan, no? Matamis yung Bear Brand. Mataas sa sugar at minsan sodium. Yung powdered milk, merong powdered milk na mataas sa sugar at minsan sa sodium. Bakit? Kapag sobra, pwedeng magdulot ng imbalance sa minerals, dagdag trabaho sa kidneys. So, kapag mapasobrahan tayo sa pag-inom ng powdered milk na matamis, nakakadagdag siya, pwedeng magdulot ng imbalance sa minerals, dagdag trabaho sa ating kidneys kasi pinifilter eh. Sinasala kasi ng ating kidneys yung ating iniinom, no? So yun, mas nahihirapan o masisira ang ating kidneys. Narito ang tip, piliin ang unsweetened or low sugar. Hindi bawal mag-inom ng gatas, powdered milk, basta piliin lang yung matabang. Matabang siya at mababa ang asukal, no? Tulad na lang ng yung adult Bear Brand, yun matabang siya, no? Yung Bear Brand medyo matamis pa yun, yung lalo na yung mga gatas ng mga bata, yung Lactum, matamis, Lactum, ito nga anak ko, dinadiet ko kasi Lactum din. Minsanan ko lang din pinapainom ng gatas kasi matamis yun, no? So, pasensya na kayo sa na-mention kong product. Number 4, chocolate drinks. Milo type choco powder. Yes, yung Milo, di ba? Yung Milo is napakatamis. Matamis yung Milo. And then, Chucky, like Chucky. Basta mga katulad ng Chucky, Milo, mga matatamis yung mga choco powder. And then yung chocolate drinks, so, tulad ng Milo or Chucky. Mataas sa sugar yan sila, ha? At saka, pansinin nyo, dinadaan din yan sa proseso, process din yan sila. Bakit? Sugar overload. Kidneys stress sa long term. Kawawa naman yung kidneys natin, panay lang filter, panay lang sala, anong sala. Kung paano kung tatamarin na sa pagsala ang ating kidneys? Nahihirapan na silang magsala o tatamarin na. So, magkakaroon tayo ng sakit, no? Number 5, protein powder, lalo na sa sobra sa paggamit. Ayan, protein powder. Yung mga powder na mataas ang proteina. Iwas-iwasan natin yan dahil nakakasira din yan sa ating kidneys. So, mataas ang ating bumubula. Mas lalong bubula ang ating ihi yan pag mataas ang ating protein yan. Whey protein supplements. Tulad ng protein powder lang ng sobra sa paggamit or whey protein supplement. Tulad ng gatas ng baka.
Yan, whey protein supplement yan sila. Tapos yung keso, yung mga, yung, tawag dito, yung keso, yan, yun ang halimbawa ng whey supplement. Bakit? Kapag sobrang whey ang protein, mas maraming waste urea na kailangan i-filter sa kidneys. O, di ba? So, dapat, huwag masyado. Paminsanan lang tayo kumain yan, paminsanan lang tayo gumamit ng mga ganyang produkto. Kasi kapag ang kidneys natin nahihirapan mag-filter na tinatamad na magsala, nako, ewan ko lang. Mas marami tayong nararamdaman sa ating katawan na hindi kaaya-aya. Pasensya na kayo, maingay dito kasi gilid kami ng highway. So, lalo na kung may existing kidney problem na, ayun. Mas lalala ang ating nararamdaman kapag kung meron na tayong dating nararamdaman, tapos dagdagan pa natin sa mga ganitong pagkain, mas lalala. Mahihirapan tayo sa pagaling at mahihirapan tayo sa mag-recover. So, number 6, electrolyte sports drinking powder, no? Electrolyte na sports drinking powder. Ito yung isang uri ng dietary supplement na nasaan yung pulbos o powder na hinalo sa tubig upang makagawa ng inumin na mataas na konsentrasyon ng mga mineral. Tulad na lang ng isa yan sa mga halimbawa yung powder na tinitimpla natin sa tubig, tulad ng juice o yung pang-diet kunuhay na tinitimpla sa tubig na ginagawang juice. Nako, mag-iingat mo kayo sa mga ganyang inumin kasi yung kidneys po natin nahihirapan sa pagsala, no? Kawawa naman. So kung maaari, paminsanan lamang. Kasi kawawa, mahihirapan sa pagsalang ating kidneys at tayo din mismo ang mahirapan, no? Kapag hanggat mas maaga pa, iwasan na natin upang hindi natin ito maranasan. Kasi mahirap, health is wealth. Ingatan natin sarili dahil ang ating sarili lamang ang ating puhunan. So, yan lang guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-comment naman at pa-subscribe at pa-share na rin. So, guys, bago ako magtatapos, pa-comment and then pa-subscribe. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo ang aking video tungkol sa organic living and health tips. Sana'y makatulong ito sa inyo. Gawin nating guide upang maiwasan natin ang mga sakit tungkol sa ating kidneys. So guys, thank you for watching. Bye-bye.